once again mga minamahal, tayo pa rin pa yan ang makinisang bandang salita kay Brother Lauro Bodoso nang walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling paliwanaga. Sa gabing ito ating pong pag-aralan ng pagpatuloy ating pag-aralan ng patungkol sa once you save, always save forever. Ito ay part 3 at gawan din natin ito ng part 4, no? Kasi medyo mahaba talaga, hindi talaga maabot ng isang basta may part 4 ito. Kaya patuloy tayong mapakinig at huwag tayong mapagod. Kasi ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kung halimbawa napagod ka na sa pakikinig, napagod ka na sa pagpanood at hindi ka nakapagtiis. So, ako nga kaya nga tayo nag-aaral at tayo magtiis hanggang sa wakas. Upang tayo makaalam ng mga katotohanan at upang tayo ay mga ligtas. No? Ito po ay at ating basahin kasi sa part 2 sa unang bahagi, no, binasa ko yung mga rason kung bakit naniwala na once you save, always save forever. So, pero ulitin ko yung isang bahagi rin dito sa ginagamit palagi sa John 3:16, no, na sumampalataya ka lamang, hindi na nang gawa, no. Basahin ko ito. No, babasahin ko. Tingnan natin ulit yung mga aral, no, patungkol dito. Sa John 3:16, ito yung kanilang batayan, no, kung bakit hindi na kailangan ng gawa. Kasi daw hindi naman dito nakalagay na ang gawa . Kaya titignan natin yung mga rason, no? Ang mga rason. Pero pauna ko na ulit na wala tayong layo na manakit ng damdamin o manira ng kung sino man, no? Kundi ito'y malayang kapahayagan sa salita ng Panginoon. Batay sa nasulat. So, wala tayong mga layunin na kung ano-ano. I-set aside muna natin yung mga isip natin, yung mga damdamin natin, yung mga para maturuan tayo ng Panginoon. No, para nating mabasa kung ano ang mga sinabi ng Panginoon dito sa banal na salita. No, hindi ko naman sinasabi ito dahil ako nga naman ay hindi rin ako nakapag-aral kaya wala akong manalaman na kung ano dito kundi ayon lamang sa Biblia. No, kaya nating binabasa ito. At wala ako rito mga sariling paliwanag, no? Kung mayroon man kunti-kunti, no? Dahil nagkaroon talaga tayo ng kunting pakauntiin mo ang iyong mga salita. Yun. Kung may mga halimbawa man tayo, no? Kaya may mga kunting sasabihin tayo, no, na mga pero batay pa rin yun, no? Ayon din sa Biblia rin. Kaya ating pong pasalamatan ito at tayo magbasa na sa John 3:16 to 18, ito ay sampalataya, no? Basahin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. No? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Anong layunin? Upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya, ito, sumampalataya, no? Sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Ibinigay niya, sabi dito, ulitin ko, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. O, kaysa isang anak, no? Ibinigay niya. Sa atin nga, minsan, kaysa isang sapatos, hindi mo maibigay-bigay. No? Ito bugtong na anak. Upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak. Yun na lang ba yun? No. Hindi ka na ipinahamak, no? Huwag mapahamak ka. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na ipinahamak, no? Nagkaroon ka pa ng buhay na walang hanggang. 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak, ang anak sa sanglibutan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang
ang sanglibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Ang sumampalataya sa kanya, ayun, hindi naman nakalagay, baka sabihin mo, no? Hindi naman nakalagay na may gawa eh. Sumampalataya ka at ikay maligtas. Tingnan mo, ulitin sa 18. Ang sumampalataya, wait ka muna na, wait ka lang. Huwag ka muna mag-conclude, no? Wait ka lang kasi baka may sabihin mo, tingnan mo yung binabasa puro sumampalataya, wala namang gawa eh. Wala namang gawa. Puro naman sumampalataya, mula sa 16 hanggang 18, sumampalataya, Ang sumampalataya, ganyan doon naman, Ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumampalataya, wala namang gawa dyan eh. Wait ka lang, wait ka muna, wait ka lang. Ulitin ko, ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Wala namang gawa dyan eh. Wait ka na. Tuloy, 19 to 21. Ito na yung mga sinasabi mong gawa. Kaya kanina, kasi yan ang basihan na walang gawa. Ito yung gawa. Puro gawa naman. Wait. Ito. Kasi baka sabihin mo, wala namang gawa yung binasa mo eh. Tingnan mo yan. Ito. Ito na puro gawa naman. Diretso natin sa 19 to 21. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Kita mo? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ayun. Kaya dyan ang mga gawa. 20. Sapagkat ang bawat isa gumagawa ng masama. Ayun. Puro namang gawa. Binasa ko kasi baka sabihin mo, walang gawa. Puro sumampalataya naman eh. Kaya sumampalataya ka lamang, maligtas ka na. Ito na. 20. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang wag masaway ang kaniyang mga gawa. Ayun. 21. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Yan. Kaya yung basihan mo na yan, na John 3:16, na sumampalataya ka lamang, ligtas ka na, hindi na kailangan ng gawa. Idiritso mo lang ng konti. Nandiyon yung puro gawa. Kasi pinutol mo lang hanggang 3:16 ka lang eh. Kaya nga, dirugtungan ko pa ng hanggang 3:18 eh. Para puro sumampalataya. Yan, kaya may mga gawa talaga. Kaya kasi mabasa mo, mamaya na lang, magpatuloy na lang natin ito. Yan, kaya yung mga rason, binabasa din natin yan, wala tayong may tinatago rito, Baka sabihin mo, binabasa lang natin nga once save, always save forever. Binasa natin yung mga basihan din ninyo. Ayun, wala tayong may tinatago rito at wala tayong layon na manakit, kundi inyong bulay-bulayin. Hindi kayo sabihin mo lang na sumampalataya ka na lang. Babasa yan. Ligtas ka na. Ayun. May gawin ka talaga. Ayun. Kasi pinuputo lang eh. Idiretso mo lang. Nandun yung gawa, yung mabuting gawa. Sa episode 289. Sa John 10:28. Diretso mo sa 32. Ayun. Gusto talaga ng Panginoon ng mabuting gawa. May gagawin kasi dyan tayo natulan eh. Ayan. Ito na. Mapatuloy na tayo, sa part 3 na ito. Kasi may part 4 pa ito eh. O baka sabihin mo naman baka maya hindi na yun nakabatay dyan sa ating topic ko. Sobra-sobra na yun. Hindi. Patuloy yan. Panoorin mo lang. Mamangha ka. Ayan. Ako nag-anyaya lang na magpatuloy ka, huwag kang mapagod sa pakikinig. Kasi, aral talaga ng Panginoon yan ng tuloy-tuloy yan, hanggang tumatag yung mga aral. Hindi yung para lang makapag-record ako rito. Hindi ganun. Kaya patuloy tayo sa pagpakinig. Sa 2 Peter, ato na, mag-umpisa na tayo, Sa 2 Peter, chapter 1, verse 10. Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Kaya
Kaya sabi niya, kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Yan, no? Kaya make your election sure. Kaya siguraduhin mo rin, no? Kaya maya-maya kahit sa pakikinig rito, pagod ka na kaagad, kunting ano lang, ayaw mo na. No? Kaya kung ako rin ganun, hindi na tayo makapagpatuloy. Kaya magpatuloy ka rin. No? Kaya ang sabi rito, ito na sa English. Kaya hindi tayo, no? Kaya ka nakikinig dyan, hindi para mag-away-away tayo. Kundi para mabulay-bulay mo rin at mapag-aralan mo rin dyan kung tama ba to o mali. No? Hindi yung hindi ka pa nakapakinig, sabihin mo na mali na yan. Hindi pa yan, no? Makinig ka muna. Saka ka maghatol. Kaya sabi rito, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Kaya nga siguraduhin mo yung pagkatawag sa iyo. Kaya nga makikinig ka dyan. Make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. Yan. Huwag mo naman sabihin na kahit na sa pakikinig pa lang no? Failed ka na. Kaya nga at saka galit ka na, no? Hindi ka pa nga napakikinig. Yun. Kaya sabi rito, make your calling and election sure. Dapat siguraduhin mo rin, no? Kaya wag naman yung konting kibot lang, galit ka kagad. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon ay ating malaman ito, no? Ang mga katotohanan na galing po sa Panginoon. Kaya sabi rito, kung gawin, no? Lalong pagsikapan. Ayan. Yan. Ang sabi rito, may gagawin ka talaga Kaya, anong gagawin mo? No, manampalataya ka lamang? Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo. Ayun. Gawin mo yan na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. May gagawin ka talaga. Huwag mo masabihin na wala kang gagawin. John 3:16, hindi ganon, pagkatuloy mo yon. Huwag mong putulin. May gagawin ka talaga. Mamaya baka sabihin mo, kahit hindi na ako makinig dyan. Ligtas na ako Yun ang sabi ni pastor Hindi ganon. Magpatuloy ka sa pakikinig. Magpatuloy ka rin sa pakikinig sa iba para tanto-tanto mo kung tama rin dito o mali. Paano mo nalaman na mali ito? Kasi nalaman mo doon sa kabila ay tama. Paano mo nalaman na tama rito? Kasi napakinggan mo doon sa kabila ang mali. Hindi yung wala. Mapakinig ka muna ng gayon. Saka mo pagbulay-bulayin, para malaman mo kung paano yung mga nakasulat sa Biblia. Ayan, no? May gagawin ka talaga. Ang sabi nito, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo. Yun. Sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Kamaya-maya sa akin ka pa natisod. No, hindi ganun, wala ka. Dapat hindi ka matisod. Dapat magpasalamat ka pa. Mabuti sana kung hindi naman ako nagbabasa rito, close yung Biblia, tapos kwentuhan kita ng kwentuhan. Matisod ka talaga dyan sa akin. Ayan. Sa Filipos 1:29. Filipos 1:29. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang mananampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yan. May gagawin ka
Kaya ang sabi dito, sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang mananampalataya. Hindi lamang upang manampalataya sa Kanya. Hindi lamang gayon eh. Kundi upang magtiis. May gagawin ka, magtiis ka. Magtiis ka sa pakikinig dyan. Magtiis ka na huwag gumawa ng masama. Magtiis ka, hindi naman nagrilyo. Magtiis ka. Hindi ka mag-inom. Magtiis ka. Kahit nandun yung mga kaibigan mo sa labas. Nandito ka sa loob ng bahay kasi maamog na. Pag nagkasakit ka dyan. Oo. Yan. At isa pa, no? Ang sabi ko, upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Nandun yung mga kaibigan mo, tapos nagtitiis kaya rito sa pagbabasa. No? Sa pag-aaral. Yan. No? Kaya ang sabi rito, sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. May gagawin ka talaga, no? Hindi pwedeng wala kang gagawin. Kaya yung John 3:16, idiretso mo lang sa 19:21. No, nandun yung gawa. May gagawin ka talaga dyan. Kasi pag John 3:16, wala kang gawa doon. Kasi hindi naman pwedeng, kaya minsan, ito na, marami ka dito mabasa na puro gawa. May gagawin ka talaga. No? Ayun. So, Santiago chapter 2. Sa James chapter 2, verse 22 to 26. Lundag sa 4, balik sa 14, kag sa 17, kag 19. Ayan. Baka masabihin mo naman, bakit lundag-lundag yan? Kasi inaagapay natin yan ng isang bagay sa iba para matagpuan natin ang kadahilanan. Kasi spiritual to, hindi naman to comics eh. Hindi naman to libro na kung ano-ano eh. Kaya spiritual yan. No? Pinagdugtong-dugtong yan ang mga binabasa mo. No? Ito sinasabi sa Ecclesiastes 7:7. No? Kasi baka may, dito ako eh. No? Bakit hindi tuloy-tuloy yan? Hindi tuloy-tuloy yan kasi malalim na bagay ito eh. No? Spiritual to. Hindi to comics na kahit na nakatihaya ka, kahit anong gagawin mo, maintindihan mo yan. Yan. No? Ecclesiastes 7:27. Narito ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Yan, para matagpuan mong kadahilanan, iagapay mong bawat isa, no? Sa yung binabasa, agapay. Para matagpuan ang kadahilanan. Huwag mong bigyan ng sariling paliwanag. Yan, kaya nga ating basa dito, para mapagdugtong-dugtong natin ang ating mga binasa upang maintindihan ang mga salita ng Panginoon. Hindi pa namin binibigyan ng sariling paliwanag ito eh, na sabihin mo tuloy-tuloy, no? Kaya ito na. Sa Santiago chapter 2 verse 22 to 26. Nakikita mo na ang Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Ayan, no? Hindi pwede pananampalataya lamang, maligtas ka na eh. Kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamagitan ng mga gawa, ayan, ay naging sakdal ang pananampalataya. No? Maging perfect ang pananampalataya mo kung may gawa. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at siya'y ibinilang na katwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na sa pamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Yan. Hindi yung manampalataya ka lang, ligtas ka na. Hindi kayo, no? Ulitin 24. Nakikita ninyo na sa pamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Okay, magalit ka pa dyan, ha?
Huwag kang dapat mabasabi ng Panginoon, makupad sa pagkagalit, magmaliksi sa pakikinig, makupad sa pagkagalit, at makupad sa pananalita. Kaya huwag ka muna magsalita dyan. Ito, 25. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa. Yan, baka may talunin ka pa ng kaplog, ang sabi rito, at gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot, yan, kaplog yan, ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa. Yan, nakatalunin ka pa niyan. Dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at sa kanyang pinagdaan sila sa ibang daan, yan, makatalunin ka pa niyan pag ganyan ka. 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang spirito ay patay, ay gayon din ang panampalataya na walang mga gawa ay patay. Yan. Kaya dapat may gagawin ka talaga. No? Part 1, Part 2, Part 3. May Part 4 pa yan. No? Para mapagbatay natin lahat yan sa Biblia. No? Kaya ulitin ko sa James chapter 2 verse 22 to 26. Nakikita mo na ang panampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang panampalataya. Yan, maging perfect. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at siya ay ibinilang sa katwiran sa kanya, at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na sa pamagitan ng mga gawa ay inaring ganap ang tao, at hindi sa pamagitan ng panampalataya lamang. Yon, sa pamagitan ng mga gawa inaring ganap ang tao. Yon. 25. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot. Yon, itong kaplog ni si Rahab ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa. Yon, dahil sa gawa, no? Na inaring ganap din si Rahab. Dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinagdaan sila sa ibang daan. Tinanong siya kaya pinapunta yun doon sa iba. Pero kaplog naman to Kaya kahit magsinungaling, magsinungaling, wala namang problema sa kanya yan kasi kaplog yan Kaya ang tinignan dito, ang kanyang gawa. Sabi rito, hindi naman siya inaring ganap sa kanyang kasinungalingan Sabi rito, at gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa. Ayun. Sa kanyang gawa. Dahil tinanggap niya ang mga sugo sa Old Testament yan Sa kanyang pinagdaan sila sa ibang daan. Susunod lang, may topic tayo dyan. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang panampalataya na walang mga gawa ay patay. Yan. Kaya walang kabuluhan yun Kung nanampalataya. Kasi si Satanas nga, isang palataya din nanginginig pa. Pero walang gawa na yun. Sa 14, anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya may panampalataya? Yan, ano ko nung pakinabangin? May panampalataya ako. Pero walang gawa. Tingnan mo. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya may panampalataya, ngunit walang mga gawa? Ano ko nung pakinabang dyan? Makapagliligtas baga sa kanya ang panampalatayang iyan? Yan, tinatanong kung makapagliligtas yan. 17. Gayon din naman ang panampalataya ng walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. 19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsampalataya at nagsisipanginig. Yan. Grabe talaga kung sampalataya lang ang Satanas, di mo matalo Nanginginig pa. Yan. May gagawin ka talaga. Hindi makapagliligtas ang panampalataya na walang mga gawa. Sa Filipos chapter 2, may part 4 pa ito. Pero hindi yan ginawa natin part 4 para makapag-record dito Kundi may part 4 pa yan para mas lalong maging matatag ang ating mga pinag-aralan. Hindi lang para maka-record. Hindi ganon. Hindi ganon.
para tayo makaalam ng mga salita ng Panginoon. Sa Filipos. Filipos chapter 2. 12 to 15. 12 to 15. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, ayan, tignan mo, may gagawin ka talaga, no? Na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos, pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Yan, may gagawin ka talaga, oh, sabi nyo. Kaya nga, ulitin ko, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Yan. Na? 14. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay. Yan nga, gawin ko talaga. Oh. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. Baka may sabihin mo, ako lang yatang patuloy dito sa pakikinig eh. Yan. Yung iba, hindi naman eh. Kaya, ayan, bulong-bulong ka dyan. Huwag kang murmur dyan, no? Magpatuloy ka kung gusto mong maligtas ka. Kung gusto mong makaalam ng mga salita ng Panginoon. No? Magpatuloy ka sa pakikinig. Huwag kang murmur dyan, ha? Huwag tayo murmur. Kahit ako, no? Kasi, yan ang kalooban ng Panginoon, tayo makaalam dito. Na tayo mag-aralan sa isa't isa. Sa Colossus 3:16. No, at tayo mag-aralan, magturuan. No. Sunod na ng mga topic ko yan. No? Pero dito tayo ngayon. Sabi nito, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. May gagawin ka talaga palagi, no? Ang ating mga binabasa dito. 15. Anong layunin? Anong layunin na bakit mo gawin yan? Upang kayo'y maging walang sala at walang malay. Mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Yan. Yun ang layunin, no? Ulitin kong layunin. Anong layunin? Upang kayo'y maging walang sala at walang malay. Mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Yan. Kaya nga dapat may alam ka talaga sa Biblia. No, hindi yung kunting kwento lang niya, wala kang alam, tapos sabi mo, ligtas ka na. Hindi pwede gayon. Kaya dapat may mga nalalaman ka talaga sa Biblia na sa Biblia talaga ang alam mo. Hindi yung makipagkwentuhan ka dyan na tungkol sa Biblia, pero puro ka na ng kwento, hindi ka nagbabasa. Yan. Kaya sabi nito, anong layunin? Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Yan. Sa Roma 15, kaya nga gusto ko talaga itong dapat nating gawin, no? Dapat kong gawin. Noon pa. Pero ngayon lang, no? O baka naman sabihin mo, nung buhay pa si Bradley, hindi ka lang salita dyan. Takot ka. Ganun ba yun? Huwag kang mag-cut dyan, ha? Hindi ganun. Wala tayong may kinakatakutan dito, no? Kundi, bakit? Kaya niya ba yung mga pinag-aralan natin dito? Kaya niya bang sagutin yon? Hindi naman eh. Sabihin niya kung saan nakatira ang Diyos, na ginawang langit ng lupa. Bakit kinatahan ng lupa ang sagot? Sabi niya, hindi daw siya kayang supilin. Hindi naman doon nakatira ang Diyos ang ginawa ang langit at lupa eh. Mayroon tayo dyan, ha? Saan nakatira ang Diyos na hindi pa ginawa ang langit at lupa? Yan. Sa kanya yun, may ginaano kong tape sa kanya yun.
Kaya ito, no, sa Roma 15:20. Kaya niya bang sagutin yon? Sa Romans chapter 15 verse 20. Aking nilayon na maipangaral ang ebanghelyo, hindi doon sa napagbalitaan na kay Kristo, upang wag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba. Yan. Yung sabi dito, aking nilayon, yun ang sabi ni Apostol Pablo, no? Babasahin natin sa umpisa. Si Pablo na alipin ni Yesu Kristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos. Yang sabi niya rito sa 20, aking nilayon, yun ang layon niya, na maipangaral ang ebanghelyo, hindi doon sa napagbalitaan na kay Kristo, upang wag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba. Ayun. Ipinangaral niya ang salita ng Panginoon, hindi para magtayo siya ng iba. Ayun. Kaya nga, Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Baka may sabihin naman doon sa kabilang tape ni brother Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Huwag mo sabihin mali yung iglesia ni Kristo na Panginoon tagapagligtas. Sa sunod natin itapik yan. Kasi gusto niyang maliin yan Saan nakalagay niyang mali yung mga ganyan? Sa sunod topic natin yan. No, may papakinig ako dyan sa kanya nagsalita sa patungkol dyan. Kaya kung may pinapasalitaan siya dyan na mali, kasi gusto niya iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit? Hindi ba kami naniniwala na si Kristo ay Diyos? Kaya kung may pinapatamaan ka dyan, sila yung dapat mong patamaan. Yung mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Yun. Kaya Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Wag mo sabing mali yan. Kaya naniniwala kami na si Kristo ay Diyos. Sa mga hindi, alam ko naman na ang mga tinutukoy mo dyan na tinutukoy niya noon, na mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Yan. Kaya dapat talaga na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tama din naman yan, nas mabasa yan. Bakit hindi mo mabasa na ang Church of Jesus Christ, the Lord and Savior? Saan mo mabasa na mali yan? At tinanong mo ako na si Kristo ay Diyos ba? Diyos. Nasusulat. Yan. Kaya ito, sabi niya, ulitin ko, aking nilayon na maipangaral ang ebanghelyo, hindi doon sa napagbalitaan na kay Kristo, upang wag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba. Yan. Kaya dapat hindi iba. Kahit sa pangalan pa lang ng reliyon. Kasi may reliyon talaga Santiago 1:26-27. Pero susunod lang kasi dito tayo ngayon Dito tayo. Dito tayo. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 11. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. May gagawin ka talaga, manggagawa Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Yan. Kamanggagawa, may gagawin ka talaga yan. 10. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit, ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Ayan. 11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Yan. Dapat naman talaga Kaya nga, ang sabi rito, 9 to 11. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos. Yung magagawin ka, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos, na ibinigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao
kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na. Yun, nalagay na yan eh. Kaya nga, Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Yan. Baka maya-maya kung nung buhay pa si brother, no? Makasabi niya, mali yan. Bakit ano ba? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi naman mali yan eh. Wala naman mali dyan. Yan. Kaya, ang sabi dito, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Yan. Kaya wag kang maglagay niya ng iba, no? Kaya dapat, kasi dapat ay Kristo Jesus, no? Church of Jesus Christ. Susunod natin itapit yan, no? Kung ano talagang pangalan. Kaya wag magtayo ng iba. Ayan. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Nakatapos ito na. Ito pala yun. No? Sa Hebreo chapter 6. Hebreo chapter 6. 10 kag 1. Verse 10 kag sa verse 1. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa. Yan. No? Sapagkat ang Diyos ay hindi liko. O hindi masama ang Diyos. No? Anong layunin? Upang limutin ang inyong gawa. Ba't sabihin mo walang gawa? Hindi naman liko ang Diyos eh. Hindi yan makalimutan yan, ha? Hindi yan makalimutan yung inyong mga gawa. Lalo na yung mga mabuting gawa, no? Na nagtulong ka. Ang naawa dun sa kawikaan, di ba? Ang naawa sa dukha ay nagkautang ang Diyos sa iyo. Yun. Kaya babayaran ka ng Diyos na magkaroon ng utang. Kaya nga sabi dito, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsipaglingkod kayo. Yan, no? Tumutulong ka sa gawain eh. Tumutulong ka sa gawain. Sabi dito, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa. Yan. At ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Yan. Kahit na tumutulong ka, yan. Kahit na alang-alam mo na, kahit na kuminsan alanganin na, tinulong mo pa. Pag-ibig yun. Hindi tulong yun. Kasi ang tulong, no, maitulong mo yun kasi mayroon ka pa, nagtulong ka. Pero kung yun na lang sa'yo, tapos ibinigay mo pa, pag-ibig na yun. Yun. Kasi hindi na tulong yun eh. Kasi dapat para pa sa'yo yun. Kasi nakita mo kasi na ibigay mo pa sa kanya. Kasi alam mo na gagawin niya yung gawain ng Panginoon. Hindi na yun tulong, pag-ibig na yun. Ulitin ko na, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa. Hindi niya makalimutan yan. Yan. At may utang sa iyo ang Diyos. Binasa natin yan sa Kawikaan. Kung di ka magsala, 10:19, ha? Kung di ka magsala, sa sunod na lang yan. Kung di ka magkamali. Yan. Kaya sabi dito, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa. At ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal. At hanggang ngayon, nagsipaglingkod kayo. Ayan, ha? Tumutulong. Kaya nga pag yung kunti na lang sa'yo, ibinigay mo pa. Yung sabi rito, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa. Yun, yung tulong. Ang gawa mo, yung tulong mo sa mga banal. At ang pag-ibig, ano ba yung pag-ibig? Yun na lang, yun ibinigay mo pa na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsipaglingkod kayo. Yan, no? Ang pag-ibig, ibang tulong sa pag-ibig. Yung pag-ibig, yun na lang yun, ibinigay mo pa. Yun, pag-ibig yun. Pero dapat maging maluwag sa loob. Huwag mabigat. At
maligaya ang Panginoon na nagbibigay ng maligaya ka rin. Yan. Kaya iba yung pag-ibig sa tulong. Yan, ha? Ito, sa 1. Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Yan. Tumigil ka na ng pagsalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng panampalataya sa Diyos. Yan. Kaya may gagawin ka talaga, no? Anong gawin mo? Tumigil na ng pagsalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasaligan ng pagsisi sa mga patay na gawa at ng panampalataya sa Diyos. Yan. Kaya maraming tigil ka na dyan, ha? Oo, maraming mga pag-aaral na mga... Manood ka lang doon sa mga una nating mga topic, no? Sa mga speaking tongues. O, hindi nga bawal. Pero parang wala siyang kabuluhan, no? Mga ganun ba, no? Dami tayong ano dyan. I-search mo lang dyan kung anong gusto mong mapanood pa, no? Ayun. Kaya nga, ito. May gagawin ko talaga, no? Sa, ito na pala. Last verse na, tapos mag-conclusion na tayo, no? Kaya wag mo sabihin na walang gawa, ligtas ka na. Hindi ganon, hindi ganon. Sa 2 Peter chapter 1 verse 5. Oo. At dahil din dito, sa pagkadaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, yan, gagawin mo yun, ay ipamahagi ninyo ang inyong panampalataya, ang kagalingan, yan, ang panampalataya, ang kagalingan, at ano pa? At sa kagalingan ay ang kaalaman. Dapat may kaalaman ka rin. May gagawin ka talaga. Hindi sabihin mo may panampalataya ka, tapos may gawa ka, pero wala ka namang kaalaman. Wala kang alam sa Biblia. Yun, dapat may kaalaman din tayo dito. Kita mo, palagi mapanood mo si brother. Palagi lang sabihan na, bobo, gago, tanga. Ayun, quote anan, quote, ha? Huwag mo ikat ko dyan, ha? Yan, kaya nga sabi rito, oo. At dahil din dito, sa pagkadaragdag sa gana inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo ang inyong panampalataya, ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. Kaya nga, nag-aaral tayo dito para magkaroon tayo ng kaalaman. Hindi na nag-aaral tayo dito para magalit ka dyan. Kasi labag sa kalooban mo mga pinag-aralan natin. Hindi ganun. Isit aside mo yun. Huwag kang isip bata. Ako nga gusto ko talaga. Ito na talagang gagawin ko sa buhay ko. Kasi ito talagang makapagliligtas sa atin. No? Wala namang mga kabuluhan lahat yan eh. Kaya nga gusto ko rin mag-engineer, gusto ko rin mag-kapitan sa barko, gusto ko rin wala, hindi pwede. Hindi ako pinahintulutan ng Panginoon. Sa sunod natin pag-aralan yan. No? Kung bakit gayon. Para dahil dito. Kaya sabi rito, ipamahagi, sabi niya, oo, at dahil din dito, sa pagkadaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong panampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. Yan. Salamat sa Panginoon. Ha? Lagyan natin ng konklusyon. Ayan. Ayan, ito na ang konklusyon. Kaya, thank you Lord. Ha? Thank you Lord. Bigyan natin ng konklusyon. Ha? Na ito isang verse pa. Na may sabihin mo, no? Palaging, kung di pa natin na pag-aralan ito, naniwala ka talaga na wala tayong gagawin. Pero may part 4 pa ito. No? Ito pa, last verse natin na basahin ang mga patungkol rito. Kasi mapahamak tayo dyan eh. Kung sabihin mo panampalataya lamang, wala kang gagawin. Yon. Mapasama ka dyan. Kasi
maya-maya mag-take for granted yan. Hindi na ako mapakinig dyan, hindi na ako mag-aral, hindi na ako magmuha ng mabuti. Mababae na ako, inom ako, nagrelyo ako, maglahat ng gusto kong gagawin sa buhay ko. Kasi ligtas na ako noon eh. Hindi gayon. Pahamak yan. No? Ligaw ka dyan. Pag ganyan ka. Sa 2 Peter, chapter 2, verse 21. Kaya magtulong-tulong tayo rito eh. Kaya, wag mo sabihin nag-aral tayo dito. Pag-ibig yun. Yan. Balang araw talaga magsama-sama tayo kasi matagal ko nang gustong gawin ito. No? Ang mga aral na ito. Hindi ko naman gusto gawin yung mga bagay na kaya kaso lang may mga purpose lahat para magkilala tayo. Para magsama-sama tayong pag napanood nyo ako, masayo, sino ba yan? Si Larry yan ah. Kaya para makilala mo rin ako kaagad yan. At magka-interest ka dahil matagal na tayo magkakilala. No? Pero yung mga ganyang gawain na yan, lahat yan, ayoko na nun dapat. Matagal ng panahon. No? Kaya ito. No, sa 2 Peter chapter 2, verse 21 and 22. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Yan. Kaya huwag mo sabihin na pagligtas ka na eh, kung ano-ano nang gagawin mo, ligtas ka naman eh. Ligtas na ako forever. Hindi naman Kaya sabi dito, ulitin ko, sapagkat magaling pa sa kanila. Yan, magaling pa sa kanila nang hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Yan, mabuti pa sana na wala na akong alam. Yan. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. O halimbawa, nakaalam ka na dyan, may kaalaman ka na dapat na-share mo rin sa iba. Tumigil ka pa. At sabi mo, aligtas. Hindi ganun. Dapat magtulong-tulong tayo. Magtulong-tulong tayo. Kaya ang sabi dito ulitin ko, dapat patuloy daw sa 22, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Kaya nga ako no? Liglig din ako, hindi ko pinatuloy muna, no? Ako liglig din sa buhay ko Kaya pasalamat ako, nakaumpisa talaga ako. Kaya sabi ko, ano nang nangyari sa buhay ko kung saan ako pumupunta. No? Kaya nandun pa rin yung faith ko na ako'y makabalik. No? Pasalamat sa Panginoon na sana harinawa sa awa at sa tulong ng Panginoon ay magtuloy-tuloy na ito. At magsama-sama din tayo sa mga nakikinig dyan, na patuloy nakikinig dyan. Huwag kayong mapagod sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon para tayo magkaroon ng kaalaman. Para ma-share mo rin sa ibang mga kaalaman na yan. Yan. 22. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. At sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Yan. Kaya pag nakaalam ka na ng katwiran ng Panginoon, huwag ka na, no? Kaya sabi dito, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Kaya mabuti pa yung iba, pabayaan mo na sila. Hindi pa nila alam yan Kaya kung may alam ka na, katulad nito ngayon may alam ka na, tapos tumitigil ka pa dyan. Kasi sabihin nyo ng kaibigan mo, huwag kang makinig dyan. Iba yan sa ating paniwala. Hindi ganon. No? Hindi gayon. Sabi sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Kaya magpatuloy tayo. Ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ayan. Salamat sa Panginoon, ha? Basahin natin sa English. Basahin natin sa English, ha? Ito, isa na lang to. Basahin natin sa English. Sa 2 Peter, ayan. Kaya magpatuloy, no? Patuloy tayo sa pakinig at mag-share din sa iba.
I-share mo yun, nyo rin dyan, no? May gagawin din kayo. I-share nyo dyan para makapakinig din yung iba dyan. 21 to 22. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. But it is happened unto them according to the true proverb, the dog is torn to his own vomit again, and the sow that was washed to hair wallowing in the mire. Yan. Kaya nga mas pabuti pa ang hindi ka na nakaalam. Kaya kung wala ka pang alam, hindi ka pa dyan, wala pa yan. Pero kung may alam ka na, malalim na yung mga nalalaman mo dito at tumalikod ka pa. No? Hindi ka nagtulong na para tayo ay magtulong-tulong sa kung paano maitayo ang iglesia ng Diyos. No? Ang Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Na para tayo makaalam ng katotohanan na galing po sa Panginoon. Yan. Kaya ating pasalamatan ng Panginoon. He inhabits the praise of his people and dwells deep within. Yes. Salamat sa Panginoon. Praise God. May the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, nagsabi God bless everyone. God bless Palapensa. Always smile and always remember, Jesus loves us.